Sabihin po natin po ito, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Okay, sabihin naman natin yung ating culture. Ito yung culture natin na we declare in our life. Amen? Go! I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I'm not extreme. Praise the Lord. So tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Binigyan mo kami ng pagkakataong makapagpuri sa iyo. Sa mga oras na ito, Lord, kami nagpapasalamat. Dinako mo aming panyapak dito. Bagamat sana'y masarap matulog, masarap magpahinga, pero inudyukan kami ng Holy Spirit na pumunta rito upang magbigay ng pagsamba at pagpupuri. Lord, sa mga taong to na may pangangailangan, alam mo, Lord, kung ano ang kanilang nais mangyari sa kanilang buhay. We pray, O God, bago matapos ang gawain to, you were already answered all their wish and prayers sa kanilang mga buhay at sa kanilang pamilya. Thank you, Lord, sa iyong salita. Ikaw po ang manguna, and let the Holy Spirit move mightily. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaralan, your will be done. Sabi mo nga sa tabi mo, your will be done. Saan nyo naalala ito? Ito yung panalangin ni Jesus. Sabi, Lord, turuan mo kaming manalangin. Di ba? Sabi rin sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, okay, makinig po. Pray like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. On earth as it in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Alam niyo po, napakaganda po ng panalangin ito na itinuturo ng Diyos sa atin. Ngunit ang pag-uusapan po natin dahil panahon, ang ating tema po for this November is Apostolic Leadership. Pag sinabi pong apostolic, binabanggit po rito yung vision with a mission. Okay? Naintindihan ba? May vision ka, meron kang pangitain. Yung hindi pa nangyayari, gusto mong mangyari, at iyon ay ginagawa mo. Okay? Naintindihan ba? So we have a vision and mission. Apostolic leaders ay nakakarry yung nasa kanyang kaisipan yung kingdom. Kaharian. Kaninong kaharian yon? Kaharian ng Diyos. Tayo nakakilala sa Panginoon. Hindi lang po basta tayo nakakilala sa Panginoon, meron po tayong kaagad vision na iniisip, mission na dapat gawin sa buhay natin. Amen? And we are called by God. At tayo po ay kanyang ini-equip o pinalalakas sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga po meron po tayong gawain to every Sunday, and I thank the Lord sa mga taong, sa mga kapatid po natin, lalo-lalo po sa inyo, na talagang nagtsatsaga, hindi magtsaga, kumbaga masayang binibigyan ng panahon kahit 2 oras at kalahati ang Panginoon. 2 oras lang at kalahati every Sunday. And hope, at ako naniniwala rin, every Monday to Fridays, Monday, Tuesday, hanggang Friday, hanggang Saturday, naroon kayo pa rin sa Panginoon. Hindi yung pag Sunday, sa Lord. Pagdating na ng Monday, malakas pa, okay, thank you Lord. Tuesday, humihina. No? Kaya kailangan, laging malakas tayo, okay? Pag Monday, pagdating ng Sunday, kasi pagdating ng Sabado, naghihingalo na tayo.
And thank the Lord, narito tayo. 2.5 hours, we are recharged by the power of God. Kaya handa ulit tayong tumayo. Kaya yung mga taong, yung madalas na hindi nakakatayo, nakakaisip kung ano-ano, kung ano-anong bagay na, minsan, they feel na yung pity sa kanilang sarili. Kasi nga, hindi sila na-equip ng Panginoon. At this time, 2.5 hours, ang bilis ng charging nyo kagad. Pagdating nyo, malakas na kagad kayo. Amen? Lumalakas ang inyong faith spiritually. Yung kaluluwa nyo, nagiging malusog na naman dahil tumatanggap kayo ng salita ng Panginoon. Okay, tinawag ng Panginoon ang bawat isa sa atin upang maging bahagi sa tungkulin nito. Ito po yung apostolic mission and vision na inilagay sa puso ng JA1 at ipinapasa po para sa bawat isa. Kaya yung buhay ng isang tao nagkakaroon lang ng purpose, tunay na purpose, pag ang buhay niya ay nakalaan, nakatuon, iisang iniisip, kundi ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, pagkaharian, tayo po ay bahagi ng kanyang buong entire kingdom. So, maaaring tayong prinsesa, prinsipe sa kanyang gawain. Okay? Tayo ay inihanda upang suguin sa misteryo. Ano pa yung gina-misteryo natin to? Kaya nang binabanggit po natin sa Luke chapter 4, 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Hinahayaan po, gusto ng Panginoon, yung ministeryo na kanyang iniwan sa mga anak ng Diyos, sabi ng Lord, sa mga disipulo niya, hanggang sa ngayon, iniiwan niya, sabi niya, kuya, kita sa langit, pumunta kayo, dumako kayo sa lahat ng mundo, ipahayag niyo ang salita ng Panginoon, baptize them in the power of the name of Jesus, in the power of the God, baptize them. At ako'y sa inyo, lahat ng kapangyarihan na sa akin na, at saan man kayo tumugo, kayo ay naroon. Kayo ay nasa aking tabi. Kasama niyo ako. So, yung mission na yun, yung ang tao ay madala sa kanyang kingdom. Hindi lang tayo. Okay? Maganda po kung buong pamilya po, natutuwa po ako sa JA1 Pasig. Dahil po ang bawat pamilya ay dinadala ng Panginoon dito. Nung tayo po yung dinawag ng Panginoon, Genesis chapter 13, verse 15, 5 ata, I think 5. Tingnan mo lahat na makikita mo, sabi ng Lord, iyan ay ibibigay ko sa inyong pamilya. At yung blessing na tinanggap nyo, ito'y mananatili magpakailanman sa inyo. Kaya tatanggapin niyo yun. Amen? At hindi lang po tayo ang dapat tumanggap ito. Marami pa. Marami pa tayong kaibigan. Marami pa tayong mga kasama, kaeskwela, kapitbahay, kamarites, na kinakailangan masabihan natin ng kingdom ng Panginoon. Malapit na kasi sinabi ng Lord, malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung kaligtasan ng tao ay kinakailangan ng malaman nila. Tayo po iligtas na. Amen? Tayo minanampal, tayo iligtas na. Paano po yung iba? Kinakailangan malaman din po nila yung salita ng Panginoon. Amen? Sabi rito, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Ang salitang ito ay nagpapakita ng puso ng ating pananampalataya. Ang nais ng Diyos ay hindi lamang nadalhin tayo sa langit, kundi dalhin ang katotohanan ng langit dito po sa lupa. Amen? Sa pamamagitan, marami po yung katotohanan na dapat ituro natin sa bayan. Ituro natin sa mga malayong lugar. Yung vision na binigay ng Panginoon sa atin na ang bawat isa ay makakilala. At ito yung mission ng bawat isa. May mission tayo kaya magkakaroon ng purpose na yung buhay natin. Dahil tayo na po ay maglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang panawagan po sa atin ay makita at nakikita ng Diyos. Upang makita at anihin ng hinaharap na maging kasangkapan upang
makalakad sa iba pang kanilang banal na layunin. Sinabi po ng Panginoon sa John chapter 4 verse 35, sabi niya, di ba't 4 na buwan bago anihin ang bukirin? Ngunit sinasabi niyo, hinog na. Noon nakita niya yung mga tao na parang mga tupang walang pastol, sabi ng Lord sa kanyang mga disipulo at sinasabi rin po sa atin ng Lord to, tignan nyo, sila ay pwede nang anihin. Ang ginagawa ng kaaway na si Satanas sa John chapter 10 verse 10 ay sumira, pumatay at magwasak. Ang una niyang winawasak agad, ano? Ang pamilya. Kaya tayo, nakikita natin, and I praise God, bawat pamilya po sa atin ay may nakakilala na. Una, isa lang. Naging 2, naging 3. Hanggang halos lahat pamilya natin ay nakakilala na at naunawaan na yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi ginagawa ng kaaway, tingnan nyo ha, pag sinira niya ang pamilya, ang mangyayari, masisira ang ang komunidad, yung kanyang barangay. Siyempre magulo. Pag sirang community, may sira ang bansa. Pag sira ang bansa, lahat ng tao ay malungkot. Pero pag gumasagana ang bansang Pilipinas, sumasagana ang isang bayan, masaya ang mga tao. Amen? Kaya kinakailangan tayo po itinalaga ng Lord. We are sent by God upang ipahayag ang mission ng Panginoon sa bawat isa. Are you ready? Handa na ba kayo? Amen? Kahit sa tabi nyo lang, tapikin nyo, ipakilala nyo ang salita ng Panginoon. Sabihin nyo ang salita ng Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Mas nakakaya pa nga yung mga tao dyan na parang pahandu-handusay dyan eh. Di ba? Pagewang-gewang, ang lalakas pa ng loob. Pinakikita pa yung mga tato. Tato. Pero kalokohan ang ginagawa, masama. Tayo mga anak Diyos, magliwanag tayo. Magliwanag tayo. Although na may busy ka sa trabaho mo, hindi naman dahilan yon para hindi mo may share ang gospel ng Lord. Pastor, nakakaya. Baka sabihin, dati akong bruce ko ngayon, word of God na, parang hindi ata bagay sa akin. Hindi po, wala pong binabagayan ng salita ng Diyos. As long na mayroong salita, may bibig ka, you speak the word of God, sila po ang magiging mission mo para sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Kaya dapat ang buhay natin ay nakasentro sa mission ng katulad ni Kristo. Bakit po siya pinadala ng Diyos? Bakit po bumaba ang anak ng Diyos dito sa lupa? Dahil ang mission niya ay dalhin ang mga taong nawawala ng landas. Sabi niya, naparito ako hindi sa mga matutuwid, naparito ako upang sa mga makasalanan na sila'y magsisi at bumalik papunta sa kaharian ng Diyos. Ganon din po ang dapat mindset ng bawat Kristiyano na dapat ng mga taong naniniwala sa Diyos. Tsaka na yan, Pastor. Tsaka na yan, Brother Bobby, kasi nag-i-enjoy pa ako dito eh. Huwag po kayo masyadong mag-enjoy sa mga bagay na nawawala. Pag sumikapan po ninyo na gawin ang mission na pinagagawa ng Diyos sa bawat isa. Amen. Sabi mga sa tabi mo, salamat sa Diyos, narito ka. Amen. Dahil kung wala ka, hindi mo mapakinggan to. Di ba? Ngayon, narito po yung mga bagay na meron po 3 lang po ito na here are 3 biblical ways. 3 bagay na to take part in apostolic leadership and be active vessel in God's kingdom. Pastor, paano nga ba talaga yun? Ano bang dapat kong gawin? Para yung courage, yung tapang, magawa ko. Ma-i-apply ko sa mga tao. Ito na po yun. O, tingnan nyo, angkinin nyo lahat to ha. Unang-una, number 1, be willing to be equipped and sent.
handang magpagamit at maisugo. Okay? Gusto niyo ba yon? Kaya sa yung ating verse, who sent me to heal the brokenhearted, isusugo ka ng Panginoon. And we are declaring this dahil tayo po talaga ay sinugo ng Panginoon. Talaga ba? Yes. Willing ka lang. Kasi ang gaganda nyo naman, hindi nyo pwede ikahiya yung mukha nyo. Ha? Pag ngiti nyo pa lang, meron na kayong connection. Kahit yung isang smile lang na ganyan. Pag ngumiti yun, no, connected na kayo. Now, that's the time na pwede mo nang i-share ang Word of God. Amen? Maganda naman ang itsura nyo. bago tayo pinili ng Lord, inayos na ng Panginoon yung ating pagkatao. Binago na. Kaya lang, nakakahiya lang po sa Panginoon. Hindi po sa bawat sa nakakahiya lang sa Panginoon. Kung magsasabi ka, "Uy, wag ka naman loloko ng tao." Nanloloko ka naman. Mali yun. Dapat, pag sinasabi mo yung mga bagay na dapat mangyari, mabuting bagay, yun po ay ginagawa niyo. Hindi, kasi sinabi ni Pastor, ganun, kasabihin ko lang sa iyo, pero ikaw patuloy kang gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya sa Panginoon, mahihiya ka sa Lord. Amen? So, kinakailangan maging handa tayo. Ngayon, Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Tingnan nyo rito. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mga ngaral na magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Pastor, saan ba ako dyan? Ako ba'y apostol? Yes, pwede. Pwede ba ako maging propeta? Yes. Kung iyo po ang desire nyo, ako'y mga ngaral na magandang balita, iyan ang desire mo para magpagamit sa Panginoon. Gawin niyo po. Amen? Huwag po tayong mahiya, and we will be equipped. Ang bawat mananampalatay tinawag upang maging kasangkapan. Amen? Tayo isang bahagi. Ikaw ay parte ng bahagi, parte ng kingdom ng Lord. Amen? Hindi yung isang kasangkapan ka lang, itatabi ka lang sa tabi hanggang maalikabok ka lang dyan. Ngayon, ginawa ng Lord, nung naalikabukan ka, kinuha ka niya uli, pinunasan ka, pinaganda ka, inayos ka. You are equipped by the Word of God. Ang apostolic leadership ay nagsisimula sa isang pusong madaling turuan. Kaya dahil dapat turuan, hindi ko kaya yan. Huwag na kagad ganun. Kung hindi mo kaya, sabi mo, I can do all things through Christ Jesus who is strengthened me. Ganun ang isipin natin. Amen? Madaling turuan at hindi lamang tinatawag ng Diyos ang mga kwalipikado. If you are qualified, hindi lang yon. Ang gusto ng Diyos, yung willing na gumawa at sumama sa vision and mission ng kanyang kaharian. Gusto niyo ba yun? Humina na. Nag-iisip na. Pastor, parang busy talaga ako, hindi ko kaya. Hindi po, wala pong busy sa Panginoon. Ikaw lang ang nagsabi niyan. Pero kung kinakailangan po na ikaw ay magsalita ng salita ng Diyos, magbahagi ng salita ng Diyos, to be a soul winner, gagawin mo yan para sa kanyang kaharian. Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Pero sinasabi ng Lord, minsan, He delay. Kasama marami pang tao, isipin mo, mga mag-anak mo, kailan pa sila makakilala sa Panginoon kung hindi mo nasisiran ng Word of God? Gusto niyo ba kayo lang? Hindi. Lahat po tayo ay kinakailangan mapunta. Kaya sabi ng Lord nga, marami pa ako mga tupa rito na hindi ko pa kasama. Kinakailangan sila, madala ko rin sa aking kulungan, maalagaan. At tayo po ang gagamitin ng Lord upang sila'y madala doon sa paanan ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya paano tayo ma-equip? Paano tayo ma-equip? Anong gagawin natin? Kumain, matulog? Ma-equip ka nga nun. Okay. So, dapat hayaan po natin na ang Diyos ang humubog sa atin. Bilang mga pinuno ng spiritual, maging spiritual tayo, ay magiging matatag at magagawa
magawa natin ang para sa kanyang kaharian. So, paano tayo ma-equip? Unang-una, sumama tayo sa mga discipleship. Pastor, yan na. Ang mahirap yan. Wala akong time. They are 24 hours, di ba? Tapos bibigyan mo sa Lord, 1 hour lang. Okay, pwede naman po talaga yon. Minsan mahirap po. Hindi po natin nahayaan na magkaroon ng conflict yung trabaho nyo. O yung lagi nyong ginagawa para umatilan ng discipleship. Pero kung meron pong time, kasi pag-pray nyo lang sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng time na makatid ng discipleship, makatid ng mga gawain about leadership training, at iyon po ang magpapa-equip sa inyo. Kung hindi man kayo nakaka-attend, yung umattend, kausapin mo, uy, ano po ba yung tinuro ng Kunyari, anak nyo umattend. Anak, ano yung tinuro ng sa inyong discipleship? Ganito, papa, ganito, daddy, ganito, kuya, ate, ganito tinuro. You can share. Upang kayo ma-equip. Parang lang yan, sinasanay yung isang tao, yung isang kagamitan. Pag hindi niyo po ginagamit, ano mangyayari? Walang kwenta, masisira. So, kinakailangan gamitin nyo ng gamitin hanggang masira. Ibig sabihin, masira man siya, gamit na gamit. Diba? Kaysa nasira, matagal na hindi ginamit, nasira, kinain na lang daga. Ay di na pakinabangan. So, kinakailangan ganun din sa ating buhay. Dapat po tayong may sumali, dumalo, at mag-aral sa mga leadership, sa mga matututong paglilingkod ng tapat saan ka man naroon. Ang iyong pagsunod ngayon ay naghahanda sa iyo saan ka man dadalhin bukas. Kaya kita nyo, yung mga kapatid natin na umalis na rito, pumunta sa ibang lugar, they are still equipped, they are still napapakinabangan sila dahil they are also sharing the Word of God sa ibang lugar. Kaya kung saan ka mapadala ng Panginoon, daling ka sa Vietnam para mag-share ng Word of God, nagtatrabaho ka at ikaw ay nakapag-aral, nakaten ng mga leadership, wala pong dahilan upang hindi mo ma-share ang vision ng mission ng Panginoon sa buhay niyo. Bumalik ka man sa probinsya, bumalik ka man sa ibang lugar, daling ka man sa ibang lugar, hindi ka talo. Panalo ka. Dahil dala-dala mo, bibit mo ang karunungan na nanggagaling sa Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Amen? Pangalawa, ito na. Serve faithfully with the kingdom mindset. Okay, paano po yun? Apostolic leadership is not about position, but service. Ano ibig sabihin? Kinakailangan ba maging pastor pa ako para maglingkod ng tapat? Hindi na po kailangan. Pero kung gusto nyo, pwede naman. Pero yung posisyon, hindi, sila lang tamang tinawag dyan ako, dito makikinig lang ako. Si Pastor Warren lang dyan, dahil siyang nilagay dyan. Hindi, alam nyo, sa totoo lang, siya lang magsasalita dyan, kami makikinig lang. Hindi po, hindi na po kinakailangan maging posisyon, magkaroon ng posisyon pa para ang safe, ang pagsaserve sa Panginoon ay tapat. Amen? Hindi na kinakailangan maging evangelist ka o Lord, gusto ko maglingkod ng tapat. Bigyan mo lang ako ng sakyan. Magsaserve ako sa iyo. Pupunta ko lahat. Ang lugar. Sa mamalayo dahil may sakyan ako. Bigyan mo ako, Lord. Sabi, may bike ka nga eh. Hindi mo ginagamit eh. Tapos, higi ka pa ng Kasi walang dahilan. Walang dahilan kahit anong, kasi pwede mo nang puntahan, you serve faithfully to God. In Colossians chapter 3, verse 23, tingnan niyo po ha. Meron ba tayo dyan? Wala? Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Halimbawa, kayo po'y naglilingkod sa Lord.
Hindi na po kinakailangan na mabigyan pa kayo ng posisyon. Gawin nyo ito ng buong katapatan para sa Panginoon. At hindi, ang paglilingkod nyo ay hindi nakatingin yung mga tao. Uy, ang galing ni brother. Hindi ka pupunahin, hindi ka papansinin ng tao, ibig sabihin, hindi ka bibigyan ng parangal, ibig ng paparangalan, ikaw ang paparangalan mo. Walang iba kundi ang Diyos. Amen. Praise God. It is an every act of obedience kung paano tayo sumusunod sa Kanya. Halimbawa, pag nilinis ng church, nakakatawa po yung mga naglilinis ng church dito. Pagkatapos po ng church natin, nagwawalis, nagmamap. Kita nyo? Ayun po is act of their service to the Lord. At ginagawa nila yon para sa Panginoon, nag-aayos ang silya. Nakita niya si sister, walang tumutulong sa kanya, o si brother na nagliligpit ng upuan. Ngayon, as your act of service to the Lord, dahil hindi naman tumitingin sa mga tao, ang ginagawa mo, tumitingin ka sa Lord, ginagawa mo ito para sa Panginoon, gawin mo ito. Parang ang Diyos talaga ang iyong pinaglilingkuran. Amen? And even leading of worship. Pinatatayo ka rito sa harapan and you are leading the people to worship. Kung medyo umaano yung boses, tawag to, pakaliwat kanan. Di ba? Pero, ginagawa mo yung para kay Lord, hindi naman sa tao. Mas lalong gaganda yung boses niyo. Amen? That will be your act of service to the Lord. You're serving faithfully. At ang inisip mo, ginagawa ito para sa kariyan ni Jesus. Amen? Yung paghahatid ng mga tao kay Brother Bayani, natin yung mga tao rito, that is a act of service. Pagpunta sa mga Bible study, that is your act of your service to the Lord. You do it faithfully para sa kingdom ng Diyos. And even praying. So kung hindi man po tayo nakikita, pero very sincere naman tayo, lagi po nating pinagpipray. Ang simbahan natin, ang kaibigan natin, ang church natin, ang mga leaders natin, ang pastor natin, ito'y ginagawa nyo for the kingdom of Jesus. Amen? Sino nag-pray na sa kanyang katabi, pinagpipray niya lagi yung nanay niya, yung kaibigan niya, maging ang J1 dito, pinagpipray niya. Huwag niyo na po itaas ang kamay niyo. Mag-amen na lang kayo. Amen? So, magpipray po tayo. That will be our service to the Lord. Kung hindi man tayo nakakadalo, Lord, mag-pray ka, Lord, Panginoon, may gawain po ng mga disciples, may gawain po ng youth. Lord, Panginoon, dalangin ko na maging masaya, maging maganda, maging fruitful yung gawain nila sa youth at ang discipleship. Iyon po ang inyong pong pagsisindi at paglilingkod ng tapat para sa kaharian ng Diyos. The true apostolic believers, yung mga taong may vision and mission na iniwala, every apostolic believer work not for the recognition, but for the glory of God. Kaya lagi niyong iisipin, ito po'y nakakalugod sa Panginoon. Ito po'y gagawin ko, halimbawa, ako'y magpapakain, magbibigay ng ganito. Ito po'y nakakalugod ba sa Panginoon? Lagi po natin sabihin, for the kingdom. At ito po'y nakakalugod sa Diyos. Amen? At pangatlo, ito tayo magtatapos. Partner with the Holy Spirit to fulfill God's mission. Makipagtulungan ka o makipagnig ka sa Banal na Espiritu Santo upang tuparin ang misyon ng Diyos. Hindi dahil magaling ka, iniisip mo magaling ka, sige, maggaling-galingan ka dyan. Dahil kaya ko to. Hindi mo initsopera mo yung kasama mo o yung Holy Spirit, hindi mo kasama. In vain din yun, sayang lang. Kasi sabi ng Lord, kung wala ako sa inyo, wala kayong magagawa. Kaya nga meron po tayong Acts chapter 1 verse 8. Sabi ron,
Meron ba ron? Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power. Okay. You receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kaya yung kalakasan, yung tapang ng loob, lakas ng loob, because of the power of the Holy Spirit. Kaya nyo nagagawa yun. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil maganda ka, mapogi ka. It is the power of God, of the Holy Spirit ang magbibigay ng kapangyarihan sa inyo upang magawa nyo yung kingdom mindset. And you will be my witnesses. Oh, kayo raw ay magiging witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Other places, magagamit po tayo ng Panginoon when we know that the Holy Spirit is working in you. Okay? Nakuha ba yun? Kailangan yung Banal Espiritu Santo talagang isipin nyo, Holy Spirit, kaya nga pag tumatayo ka, kung nahihiya ka, sabi mo lang, Holy Spirit, tulungan mo ko, give me power, give me courage. Isishare ko po ang gospel na ito. Isishare ko po ang salita ng Panginoon sa taong ito. Just as the power of the Holy Spirit. Amen? Alam nyo, nung unang panahon, nung unang mga Kristiyano, mga apostol, they are working not because of their human ability. Actually, matalino talaga yung mga yan eh. Sila Pablo, ano yan eh, scholar yan eh. Kilala niyo ba si Pablo? Yung sa Bible si Paul. Sila Peter, they are good businessman. Sila Luke, they are the doctors. Pero hindi nila sinabi, dahil ako'y doktor, magaling ako. Hindi. That they're using the power of God through the Holy Spirit, hindi dahil sa kanilang mga abilidad. Maganda po kung may mga abilidad na kayo. Tama po yun. Pero kung dadagdagan nyo pa ng power of the Holy Spirit, mas effective and you will be used by God. Amen? Eh paano naman brother kung hindi naman ako napag-aral? Paano naman kung hindi ako napag-aral? Ako, naalala ko lang nung ako'y bago-bagong Kristiyano. Hindi talaga nakapag-aral, siguro elementary lang, yung taong yun. Pero ang tindi ng English. Ang English niya, Bible. Pag nagsalita siya, ayun lang alam niya, pag naging English siya. So saith the Lord. Ganun, no? For the Lord is my shepherd, I shall not want. Alam na alam niya, puro ganun, pag nag-share siya. Kaya wala pong dahilan upang hindi po tayo gamitin ng Lord. Nakakapagbasa po tayo, nakakaunawa tayo. There are so many tools sa buhay mo. Kung pera rin lang, sino nagkulang dito ng pera? Wala, tingin ko sa inyo, mayayaman eh. Oh, di ba, Cyrex? Lahat, tingin ko sa inyo, mayayaman. Sabihin nyo, Lord, mayaman. Walang problema sa Lord. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya huwag kayo magtimingin sa mga bagay na nakikita nyo pansamantala. Tumingin kayo sa eternal. Dahil dyan ang talagang bagay na pangmatagalang inyong matatanggap. Amen. Totoo ba yun? Yes. Totoo po yun. Sabi ng Panginoon, Psalms 24, the earth is the Lord. At ang lahat ng bagay na narito ay na sa Panginoon, sa Diyos. Eh, sino ka ba? Anak ka ng Lord. Kaya ang kayamanan ng mundong ito ay sa inyo. Kaya sabi nyo, anuman ang inyong tapakan, anuman ang inyong tignan, inyo yan. Amen? So, yun ang vision nyo. Hindi kayo mabayanan, Lord. Sabi niyo, Lord, ano man ang pangailangan namin, ako'y maglilingkod sa iyo. Kung ano man ang kailangan namin, ipagkaloob mo. Ibigay mo sa amin. Hindi po magatubiling bibigyan ka ng Panginoon. Dahil ang Diyos will supply all your needs according to the riches His glory in heaven. Kaya tayo, lagi po natin isipin, nakikilos ang Diyos sa buhay natin.
Siya maging sentro ng buhay natin. Siya maging center ng buhay natin. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong maggulumihanan. Huwag tayong masyadong effective. Huwag tayong mag-isip na mag-isip kung paano yumaman. Kasi mayaman na kayo eh. Tingin ko sa inyo, mayaman na eh. Amen? Ngingiti-ngiti lang kayo. Pero totoo po yun. Isabihin niyo po, mayaman ako! Money, money, come to me! Sigurado po yan. Ibibigay. Naalala ko yung sinabi ng Lord eh. Kita nyo, ang galing ng Lord. Sabi niya ganon, Lord, tayo magbabayad ng tax. Naniningil sila. Sabi ng Lord, sige, punta ka doon sa dagat. Ang unang isdang makukuha mo, buksan mo yung bunganga. Dahil yon may dalang pera yon. May pambayad tayo ron. Aba, yun ang ginawa nila. At pag nakuha mo yun, ibayad mo yung tax mo para sa iyo at para sa akin. So, nangyari, himala. Pagkuha nila Pedro doon, nakita nga nila yung unang binuka ng bibig ng isdang nauli nila, naroon yung pambayad nila. Paano kaya nangyari yon? Ha? Tanong natin sa Lord. Pero ibig sabihin, may ginagawa ng Diyos kung paano ka payamanin. Yayaman ako, sabihin nyo. Yayaman ako. Parang not convinced ah. Parang, yayaman ako? Parang, patanong ba yan? Sabihin nyo, totoo, yayaman ako. Yayaman ako. Iyon. Hindi na patanong. Kailangan tanggap na. Yayaman ako. Imposible. Pero sabi ng Lord, walang imposible sa akin. Lahat na sumunod sa akin, hindi ko pinahirapan, hindi naghirap. Tingnan nyo ang sarili nyo. Oh. Ano natagdag? Ibig sabihin, hindi ka ginugutom ng Lord. At kung meron man nakalawit sa yung mga kwintas-kwintas yan, because that is the blessing of God. Silver and gold is mine. Kaya hindi tayo pagkukulangan when we are, our mind and our life is set on the vision and mission for the kingdom of God. Amen? Kaya sabi nyo, araw-araw, declare, there is a miracle, spoken miracle in your mouth. 18:21 ng Proverbs, sabi nun, life and death is the power of tongue. Ibig sabihin, lahat ng mabuting bagay, dapat mo nang sabihin. Sa umaga, thank you Lord, yayaman ako. Ay kasi pag-isip mo, thank you Lord. Mahirap na naman. Hindi! Wala po ba yung Yayaman ako Lord. May gagastusan ako, magpapabinyag ako, magpapa-aral ako, magbibigay ako ng tuition sa mga kapatid ko. Lord, supply my needs. Si Sister Claire nga, sabi niya, wala rin silang makain, binigyan ng pagkain ng Lord. So, walang imposible po sa mga taong gusto magpapingkot sa Panginoon. Huwag niyo na pong alalahanin yung mga bagay na yun. Gawin niyo lang kung ano ang maganda sa harapan ng Panginoon. Huwag kayong mag-isip kung paano yumaman dahil mayaman na po kayo. Oh, di ba? Sabi mo sa yayaman tayo. Para sa kingdom ng Lord. Amen. Pray daily for the guidance of the Holy Spirit. Be sensitive to His leading in sharing the gospel. Kaya pag ginagamit na kayo ng Panginoon, dinilid na kayo ng Holy Spirit, go. Praying for others, showing compassion, at hayaan nyo ang buhay nyo ay naka-channel for kingdom expansion. There are 30 barangays here in Pasig. At ilang pa lang po ang nabubuksan natin. Sa loob ng isang taon o ilang buwan, dapat po bawat barangay, meron po tayong mabubuksan na mga gawain doon. At sabihin nyo, Lord, for the kingdom of God, gamitin mo ko doon. Amen? You are backed up by the power of God. You are backed up by the provision of God.
Amen? Ngayon, conclusion na tayo. God is not looking for the most qualified, but for the most willing. Qualified ka nga, hindi ka naman willing. Sayang. Pero kung qualified ka at willing kang magpagamit sa Lord, the best is yet to come in your life. Will you rise for the comfort of take the place in the advancing of the kingdom? Magre-relax ka lang ba? Hindi. Kinakailangan you must be a part of His kingdom, the mission and the vision of God. And our last verse, Isaiah chapter 6 verse 8. And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aking isusugo? Sumagot ang salita ng Panginoon, narito ako. Ako ang isugo ninyo. Hindi naman kinakailangan mag full-time lahat eh. As long na binigyan mo ng oras ang Panginoon, sinesend ka sa isang lugar, mamamalengke ka, may nakausap kang tao, you share the word gospel, you share the word of God to them, you share the kingdom of God to them, that's enough in the eyes of God. Amen? So, handang-handa na po tayong pasugo sa Panginoon. Amen. Pag pinadala kayo sa Canada, pupunta kayo. Ha? Amen? Pag pinadala kayo sa Amerika para mag-share ng word God, payag kayo? Ha? Pag pinadala kayo sa Australia para mag-share ng word of God, payag kayo? Aba, talaga naman ha. Pag pinadala kayo sa South Korea upang magpapayag yung salita ng Panginoon, papayag kayo? Amen? Amen. Pag pinadala kayo ng Panginoon doon sa New Zealand para mag-share ng word of God, papayag kayo? Dollar yun. Eh kung ipadala kayo sa Rosario, Pasig, papayag kayo? Iyon. Ipadala kayo sa Baybunga para mag-share ng word of God, papayag kayo? Padala sa Bagong Ilog, papayag kayo? Sa Pineda, sa Urambo, there are 30 barangays. And we are to be a part of His kingdom. Isipin lang natin na si Jesus ang sentro ng ating buhay. Kaya sinabi ng Panginoon, let your will be done. Tumayo tayong lahat. Mangyayari lang naman to, yung vision and mission na binapagawa ng Panginoon sa atin. Kung ang buhay natin, ang sentro natin, walang iba kundi si Jesus. Kung ang sentro ng buhay natin ay kayamanan na nawawala o mga bagay sa mundong ito, ang sentro ng pag-iisip natin, mawawala yan. Mas mahalin po natin yung nag-create instead yung creation na mga blessing na natanggap natin. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang Lord. Let's sing the song. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's only you, Jesus. Jesus. Center of it all. Jesus.
Jesus is the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always nothing is mine. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Nothing revolves around you. Jesus, you. Jesus is the center of my life. Center of my life. Jesus is the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you. Jesus is the center of your church. Center of your church. Siya po ang sentro. Siya po ang ating titignan. Siya po ang ating mamumuna sa ating simbahan. Will bow every time shall confess you, Jesus. Come on, Jesus. 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 To the heaven. Jesus be the center. It's all about you. He's all about you. To the heaven. Jesus be the center. It's all about one last time. It's all about you. From the heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From the heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. Jesus is center of my life. Jesus is center of me all. Leading to the end, it will always be, it's always with you, Jesus. 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 Habang nakataas ang ating mga kamay, Lord, salamat o Diyos. Mula ngayon, Lord, Ikaw na ang magiging sentro ng aming kaisipan, aming isip, ng aming buhay.
Kami maglilingkod, Panginoon, hindi sa tao. Kami maglilingkod for your kingdom. Jesus, let your will be done sa aming mga buhay. Matanggap po namin ang mga biyaya ng Diyos. Hahabulin kami ng pagpapala habang kami naglilingkod sa iyo. Sama mo kami dalhin, Panginoon, sa ang aming pinagkatrabuhan ng mga lugar na aming pinag-i-stay. Lord, hayaan mong maibahagi po namin ang salita, ang kaligtasan na mumula sa iyo, Diyos. Gamitin mo, Panginoon, kami para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po sa mga buhay na ito. Lord, continue to keep them. Continue, Lord, to empower them by the Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. Gamitin ka ng Panginoon. Bigyan ka ng tapang at lakas ng loob na may payag ang kanyang salita. Lord, hipuin mo ang aming mga bibig. Hipuin mo ang aming mga isipan. Ikaw na ang maging sentro ng lahat sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise